More! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Hasmin, bago ko simulan ng kwento ko, ay hayaan niyo muna akong bumati ng isang magandang tanghali sa lahat. Lalong-lalo na sa mga avid listeners ng inyong programa. My name is Sid, 29 years old, from Quezon City. Bago pa lang ako nakikinig sa Dear M.O.R. and honestly, nahook talaga ako sa programa nyo. Ewan ko ba? Pero may kakaibang hatak ang mga kwentong ini-air nyo. Kaya naman, heto ko, nagbabaka sakaling mapili rin ang kwento ng buhay ko. Hasmin, lumaki akong ulila sa magulang at hirap sa buhay. Pero dahil sa tiyaga ko, kahit papano, nagagawa kong mabuhay. Maayos naman ang lahat hanggang sa dumating sa buhay ko si Shania. Mayaman, maganda at mabait siyang babae. Kaagad kaming nag-click at nagkalapit sa isa't isa. Niligawan ko siya at naging kami rin pagkalipas ng ilang buwan. Naramdaman ko ang pagmamahal ni Shania na umabot sa puntong kahit ano ay kaya niyang ibigay sa akin. Hi, love! Akala ko ba magkikita na lang tayo sa mall mamaya? Naisip ko kasing ilang araw na tayong puro mall na lang, kaya naisip kong puntahan ka dito sa apartment mo. May mga dala nga pala akong pagkain. So, hindi na lang tayo mamamasyal? Wag na. Nakakasawa na rin sa labas eh. Dito na lang tayo. Okay, ikaw ang bahala. Bakit? May gagawin ka ba sa labas? Oo, sana eh. Nabasag kasi yung LCD ng phone ko. Tingnan mo, hindi na gumagana kaya hindi ako makatawag sa'yo kanina. Dapat makikitawag ako kay Francis kaso eto, dumating ka na. Ay, ganun ba? Parang wala naman yatang pag-asa yung cellphone mong maayos eh. Lumang-luma na. Ayaw mo bang palitan? Love naman, hindi pa nga ako nakakabayad ng 2 buwan dito sa apartment ko. Bibili pa ako ng cellphone. Di wala na akong kakainin yan. Ay, hindi ko pa pala nababanggit sa'yo. Ang alin? Kanina kasi nakasalubong ko yung may-ari nitong building. Ayun, kamustahan, chika-chika lang ng konti. Close na kayo ni ate. Oo. Paano kasi kapag pumupunta ako dito, palagi akong may dala sa kanyang pagkain. Kaya gustong-gusto niya na ako. Tapos ayun nga, nabanggit niya sa akin na hindi ka pa raw nakakapagbayad ng renta. Kaya ako na yung nag-abot ng pera sa kanya. Binayaran mo na? Oo. Bakit? Anong masama dun? Love, nakakaya na sa'yo eh. Ikaw na yung nagbibigay sa akin ng pang-grocery, pati nga allowance ko sa pag-aaral. Ikaw na rin. Sobra-sobra na tong ginagawa mo. Wala yun, no? Di ba ang sabi ko nga sa'yo, ako yung bahala sa lahat ng mga kailangan mo. Basta i-promise mo lang sa akin na magtatapos ka sa pag-aaral. 1 taon na lang, graduate ka na. At ikaw ang magiging pinaka-the best IT sa buong Pilipinas. Ay, mali. Sa buong mundo pala. Mundo agad, ikaw talaga, love. Totoo naman eh. Ang galing-galing mo kaya. Gwapo pa. Anong magaling sa akin eh. Half scholarship lang naman ang nakuha ko. Okay na yun, no? Ang mahalaga, nakakapag-aral ka. 3rd year college ka na ngayon at ang maganda dyan, nagagawa mong i-maintain yung mga grades mo. Kailangan eh. Nakakaya naman sa'yo. Ikaw yung nagbabayad ng tuition fee ko eh, di ba? Iba pa dun ang allowance ko. Gusto pa nga sanang kumuha ng isang part-time job para naman, alam mo na, di ka palagi nagbibigay ng pera sa akin. O bakit? Hindi naman ako nagre-reklamo ah. Gusto ko yung ginagawa ko, tsaka huwag ka nang kumuha pa ng isang trabaho. Okay na yung pag-waiter mo para mas makapag-concentrate ka sa pag-aaral mo. Nandito naman ako eh. Alam mo, ako na pinakamaswerteng boyfriend sa buong mundo. Nagkaroon kasi ako ng girlfriend na katulad mo eh. Hindi ko nga alam kung bakit mo to ginagawa eh. Sino lang ba ako, di ba? Sino ka? Ikaw lang naman yung lalaking pinakamamahal ko. Kaya wag na wag mong nilalang yung sarili mo. Kasi kung sino ka man ngayon, yan yung minahal ko. Yan yung nagbibigay ng saya sa akin at kumukumpleto sa buhay ko. Halika nga rito. Ayakap ako ng mahigpit. Itong pangako ko sa'yo, love. Mag-aaral pa ako ng mabuti. Magtatapos ako sa pag-aaral para naman hindi mo masabing sayang lang ang mga binibigay mo sa akin.
Huwag masyadong bigyan ng pressure yung sarili mo, baka ma-stress ka lang. Mag-enjoy ka lang at saka huwag mo akong isipin. Kahit ano lang maibigay mo sa akin, okay lang kasi nakita ko naman yung mga efforts mo eh. Huwag ka mag-alala, mahal. Makapagtapos lang ako, babawi ako sa lahat ng mga nagawa mo sa akin. Magpapakasal tayo tapos bubuo ng pamilya. At ako nang bubuhay sa'yo. Kasal? Oo, bakit? Ayaw mo ba? 26 ka na, 28 ako. So, nasa marrying age na tayong dalawa. Pwedeng-pwede na tayo, pero saka na muna. Kapag kaya na kitang buhayin na hindi rin magtatagal, magagawa ko na yun. Okay, I love you. I love you too. Sa parting to ng kwento ko, I'm sure na marami ang manghuhusga sa akin. Okay lang, dahil totoo naman na ginamit ko lang siya para sa pera. And yes, si Shaina ang lahat ng gumagastos sa pangangailangan ko. Siya rin ang dahilan kung bakit nakapagpatuloy ako sa pag-aaral at may magandang buhay. And honestly speaking, hindi ko siya mahal. Oo, aaminin ko na attracted ako kay Shaina dahil maganda at mabait siya. Pero pagmamahal, wala. Pinapakita ko lang sa kanya kung ano ang gusto niyang makita. Grabe pare, hanga na talaga ako dyan sa kagwapuhan mo. Iba ka eh, ikaw na pare. Ano pa magagawa ko? Siya na yung bigay ng bigay sa akin. Alam ka naman tanggihan ko, di ba? Sayang din yun. Yun na nga ang kinaiingitan ko sa'yo eh. Hindi mo hinihingi dahil kusang binibigay sa'yo. Mami ka nga sa akin. Ginayong mo ba si Shania para maging ganyan yan ha? Halos lahat binibigay sa'yo eh. Hindi konting bola at pakyut lang ginawa ko doon. Kaya ayun, naging kami. Grabe yan, swerte mo. Nakabingwit ka ng malaking isda, pre. Ang ganda-ganda na nga ng girlfriend mo. Ubod pa ng yaman. Wala magaling lang talaga akong pumili, kaya ganun. Alam mo, may sariling bangko siguro yun sa bahay nila, no? Napakilala ka na ba niya sa mga magulang niya? Hindi Matagal nang wala yung mga magulang niya, tapos nag-iisang anak lang siya, so lahat talaga ng kayamanan nila sa kanya mapupunta. Lahat ng business, lupain, tsaka bahay, sa kanya na nakapangalan, tol. Oo, kaya wala kang kahirap-hirap manghingi ng pera dahil ubod talaga ng yaman eh, no? Pero pare ingat ka ha. Saan naman? Baka kasi mabuo ka ni Shania na ginagamit mo lang siya para sa mga pansarili mong gusto. Tingnan mo nga, pati bayad sa apartment siya na nagbibigay. Kapag nalaman niya na halos 1 taon mo na siyang ginagamit para sa pera, tingnan ko lang kung saan kapupulutin. Anong akala mo sa akin? Hindi nag-iisip. Ginagamit ko rin yung utak ko, no? Lahat ng mga sumusobrang pera na binibigay niya sa akin, tinatabi ko. May sarili akong account na hindi niya alam at doon ko iniipon yung pera. Buti hindi ka nabubuko, no? Sus, lahat naman ng mga sinasabi ko, pinaniniwalaan niya eh. Buong-buo yung tiwala nun sa akin, kaya hindi siya maghihinala, tol. Naisip ko rin kasi noon pa yung sinabi mo na baka nga mabuko niya ako, kaya gumawa na ako agad ng paraan. Para kung sakaling iwanan man niya ako, buhay ako, di ba? Ba, ginagamit ang utak, ha? Siyempre ako pa. Pero mas target ko yung magpakasal kaming dalawa para may hati na rin ako sa mga pera niya. Kapag nagkataon, di buhay prinsipe ako. Ibang klase ka rin. Hindi ka ba nakukonsensya, pre? Mukhang mahal na mahal ka naman ng tao eh. Bakit kaya hindi mo na lang pag-aralan na mahalin? Tol, sa mga ganitong sitwasyon, hindi pwedeng pairali ng puso. Kailangan utak. Dahil kapag nagpadala ka sa nararamdaman mo, magiging mahina ka at sa bandang huli, ikaw din ang magiging kawawa. Babe, anong mas maganda? Itong light brown o dark brown na shoes? Parang mas gusto ko yung dark. Mas bagay sa'yo. Tapos ito rin, love. Sukatin mo rin tong isa. Maganda rin to. Sige. Sakto sa pa ako Ano, maganda ba? Ayan! Bagay na bagay sa'yo. Size 9 yan, di ba? Kunin natin. Uy, wag na. Ito na lang yung bilhin natin. Mahirapan ako mamili. Sino ba nagsabi sa'yo kailangan mong mamili? Pwede naman natin bilhin parehas para mas marami kang sapatos na masusuot. Don't worry, ako nang bahala. Ang swerte niyo naman po, sir, kay ma'am. Mabait na nga, maganda pa. Nako, sinabi mo pa. Kaya, sorry na lang ang iba dahil nasa akin ang best girlfriend sa buong mundo. Di ba, love? Ikaw talaga, napaka-bolero mo. Ay, bakit? Totoo naman eh. Ewan ko sa'yo. Sige, kukunin namin tong dalawa. Pero okay lang ba kung bago yung isang sapatos? May gasgas kasi tong nandito eh. Sure po, ma'am. Kukuha lang po ako sa may stockroom namin. Thank you.
Love, sure ka bang dalawa talaga? Pwede namang isang pair lang eh. Okay lang. Pang formal mo yung isa tapos yung isa naman pang casual lang. Mas lilitaw yung kagwapuhan mo kapag naisot mo na yan. Kaya pagkatapos nito, bibili tayo ng pantalon mo. Love, wag na. Sobra-sobra na talaga to. Ako na yung bibili mag-isa. Mas mabuti pa kumain na lang tayo sa labas. Nagugutom na kasi ako eh. O sige, ikaw ang bahala. Love, totoo ba yung sinabi mo kanina? Ang alin, yung best girlfriend? Oo naman. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo, di ba? Hindi ka ba nahihiyang sabihin yun? Bakit naman ako mahihiya? Kailangang pinagmamalaki yun kasi ang mga katulad mo, hindi dapat ikinahihiya. Dapat pinagsisigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Hasmin, hindi naman siya nagdududa sa pagkukunwari kong mahal ko siya dahil alam kong malaki ang tiwala sa akin ni Shania. Kapalit ng pera at suportang binibigay niya, pinapakita ko sa kanya kung paano ako magmahal, kahit kunwari lang. Alam kong marami nang nagagalit sa akin ngayon, pero anong magagawa ko? Kailangan ko ng pera. Ayaw man nating aminin, pero pera ang bumubuhay sa atin dito sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo namamatay sa sakit at gutom. Kung bakit may bahay tayo, may mga damit na sinusuot. At kung hindi ka madiskarte, kung hindi mo gagamitin ang utak mo, magiging kawawa ka lang. Kaya ako nagagawang makapanloko ng isang babaeng walang ibang ginawa, kundi ang mahalin ako ay dahil sa isang salita. Pera. Alam mo, sabihin mo na yan sa akin, mahihirapan ka lang kakaisip. Ha? Oh, bakit mo pinatay yung TV? Nanonood ako. Hindi ka nanonood. May malalim kang iniisip at kanina ko pa napapansin yun. Sige na, sabihin mo na sa akin, anong problema? Oh, wala. Love naman eh. Alam mong hindi ka makakapagtago ng problema sa akin. Kilala na kita. Alam ko kung masaya ka ba o may pinagdadaanan. Ano kasi Sid eh. Tungkol saan ba yan? Tungkol ba sa relasyon nating dalawa? Oo eh. May dapat kang malaman. O ano nga? Sid, I'm sorry kung hindi ako nagsabi sa'yo ng totoo. Ayoko lang naman kasing mawala ka sa akin eh. May plano naman talaga akong magsabi sa'yo. Naghihintay lang ako ng tamang panahon. Ano ba yun? Sabihin mo na sa akin. Huwag kang matakot kasi kahit ano pa yan, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ako mawawala. May asawa na ako, Sid. Ano? Hindi ko to sinabi sa'yo kasi alam kong lalayuan mo ko eh. Alam kong iiwan mo ko. Hindi na ako sanay nang wala ka kaya nagsinungaling ako. Tinago ko yung totoo sa'yo. Lahat ng perang binibigay ko sa'yo galing yun sa pera ng asawa ko. Itong estado ng buhay ko, dahil yun sa kanya. Teka, paano nangyari yun? Di ba ang sabi mo, mayaman talaga yung mga magulang mo? Hindi totoo yun. Mahirap lang kami. Magmula nang mamatay sila, mas lalo akong naghirap. Nagtrabaho ako sa isang bar bilang waitress. Tapos doon ko nakilala si Ronald. Ayun, nakakita ako ng opportunity since may gusto siya sa akin kaya nagawa kong magpakasal sa kanya. Akala ko kasi noon wala nang magmamahal sa akin tulad ng kay Ronald. Pero bigla kang dumating. Teka, alam ba niya na may boyfriend ka? Paano mo nagagawang makipagkita sa akin? Nasa US si Ronald. Doon siya nakatira kasi may business siyang inaasikaso at nagpaiwan ako dito para asikasuhin yung ibang negosyo namin. Hindi pa man siya nawawala. Ipinangalan niya na sa akin lahat ng ari-arian niya. Kaya nabibigay ko lahat ng pangangailangan mo. Teka, ilan taon na ba siya? 75 years old. Ano? Pumatol ka sa 75 years old? Desperado na ako that time, Sid. Nagawa ko yun para magkaroon ako ng magandang buhay. Para matupad ko lahat ng mga pangarap ko. Mahal mo ba siya? Hindi, Sid. Ikaw yung mahal ko. Ikaw lang yung minahal ko ng ganito. Oo, alam kong nagsinungaling ako sa'yo pero nagawa ko lang naman yun dahil ayaw kitang mawala eh. Please, Sid. Huwag mo naman akong iwan, oh. Mahal na mahal kita. Kung papapiliin mo ako ngayon kung anong buhay ba yung meron ako o ikaw, Sid, ikaw yung pipiliin ko.
Baliwala sa akin lahat ng to kung hindi rin naman ikaw yung makakasama ko. Tama na, okay na. Hindi ako mawawala sa'yo. Huwag ka nang umiyak, sige na. Hindi mo ba akong iiwan sa kabila ng mga nalaman mo? Hindi. Mahal na mahal kita, Shania. At kahit ano, tatanggapin ko. Kahit maging pangalawa lang ako sa buhay mo, okay lang. Hindi ako magrereklamo. Ikaw yung mahal ko. Pera lang naman yung kailangan ko kay Ronald eh. Alam ko yun, kaya hindi tayo maghihiwalay. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ako susuko. Nandito lang ako lagi sa tabi. Dahil tulad mo, hindi ko rin kayang mawala ka sa akin. Binago mo ang buhay ko, Shania, at ikaw na ngayon ang rason kung bakit ganito ako kasaya. Isa lang ang naisip ko ng mga panahong yun, Hasmin. Birds with the same feather flock together. Parehas pala kaming manggagamit ni Shania at parehas din ang dahilan namin kung bakit nagawa namin ang mga bagay na yun. Ginagamit ni Shania si Ronald, habang siya naman ang ginagamit ko sa pera. Doon ko nga napatunayan na kahit sino ay gagawin ng lahat, mabuhay lang. Hindi na baling makapanakit ng ibang tao. Magkaroon lang ng laman ang kumakalam na sikmura. Dear MOR, Ipon. Naka! Eto na nga, ano ba naman itong istoryang ito? Dapat ang hashtag nito, #gamitan. Ganon. Nakakaloka, o di ba nga? O, akala ninyo, di ba, galit na galit kayo kay Sid dahil siya isang dakilang manggagamit. Di ba? Pero hindi nyo alam, it's a type pala sila ni Shania. Correct, malaking check. O di ba nga? Sabi talaga, totoo talaga yung sinasabi natin, ano, na sa buhay na ito, sa mundong ibabaw, makakahanap ka talaga ng katapat mo. Diba? Kaya Sid, nakahanap ka ng katapat mo. Manggagamit sa kapwa. Manggagamit. Ay, thank you. Anyway, Diyos ko, hindi ko kinakaya naman ang mga kapal ng sikmura ng dalawang utaw na iting, ano? Parang ako talaga, hindi ko mga kapamilya, hindi ko maaatim siguro na manggamit ka ng tao. I mean, manggamit in a way na may feelings na involved. Diba? Pero aminin nyo naman kasi, diba? Huwag tayo magmalinis. May mga pagkakataon talaga sa buhay na kinakailangan nating gumamit ng iba. Diba? Para makuha yung gusto natin or para sa isang pabor, diba? Parang halimbawa, ikaw gusto mong makapag-apply sa isang trabaho, may kaibigan ka dun sa kumpanyang yon. In a way, gagamitin mo yung kaibigan mo, di ba? Para i-refer ka o para ibugaw ka doon sa boss, o di ba? O di naman kaya, halimbawa, meron kayong may pabor kang gustong hingin, di ba? O gagamitin mo naman yung kaibigan mo or yung kamag-anak mo para makuha yung pabor na yon. Okay lang yung mga ganun, mga kapamilya. It happens. Kumbaga, natural lang. 'Di ba? Na minsan may ginagamit ka talagang ibang tao para makuha mo yung mga gusto mo. Pero kasi kapag may feelings na involved, like eto, yung emosyon, na pagmamahal, lalo na kung pagmamahal ito, 'di ba? Yun ang parang hindi mo maaatim. 'Di ba? Yun ang hindi ko talaga maaatim actually. 'Di ba? Dahil natatakot ako sa gaba, natatakot ako sa karma. 'Di ba? Tulad dito ni Sid. Hindi ko napupusuan ang mga ginagawa niya, no? Na talaga namang in fairness kay Sid, ano, talagang inamin naman niya. Tahasa naman talaga ang pagkakapalmuks niya. Dahil yung iba dinideny pa, di ba? Pero si Sid, aminado naman siya na from the start, pera lang talaga ang napupusuan niya kay Shania. Pero alam nyo, mga kapamilya, I wonder, nagtataka ako. Si Shania naman, mukha naman siyang okay, mukhang mabait. Mukha naman siyang supportive na girlfriend. Sobrang supportive nga eh. Di ba? Ang bata pa niya pero mamasang na ang peg niya, di ba? More bilimoko itong si Sid. At in fairness, si Shania hindi nakakahalata. Hindi nakakahalatang ginagamit lang siya nitong lalaking to. Ginagatasan lang siya ng bongga. Diba? Oh well, di naman natin masisisi. Ganun daw talaga, diba? Pag mahal mong isang tao, bulag ka talaga. More give love ka lang ng give love, diba? Give love on Christmas Day. Kahit hindi Pasko ay magbigayan. Ganun ang team song ni Shania. Pero yun nga, going back sa sinabi ko kanina, nagtataka naman ako, Sid, sadya ba talagang wala kang puso? Diba? Dun sa isang taon na ginagamit mo itong si Shania, hindi mo man lang ba natutunan na mahalin itong babaeng ito? Diba? Kasi kung ako yan, aminin nyo, mga kuya retret,
Si Shania mukha naman siyang maalaga. Mukha naman siyang responsableng girlfriend. Doon mo sa isang taon na yun, wala man lang umusbong na konting kaseryosohan o konting damdamin para doon sa babae. Diba? O talagang yun nga, dalawa lang yan eh. It's either demonyo talaga tong si Sid, walang puso, o di naman kaya, sa lalaki siya. Sa lalaki siya umiibig, dun sa kanyang friendship, diba? Oo, yung sa friendship niya nakausap niya kanina. Diba? Nakakaloka lang pero well, sabi nga nila, kung ganyan na talaga yung gawain mo, or kung tinatawag nga natin na hustler ka na sa mga ganyang galawan, malamang sa malamang, wala ka na talagang pakiramdam, di ba? Tulad nga ng mga ibang, yung mga iba dyan na nagbebenta ng aliw, di ba? Nagbebenta ng kanilang katawan para lang kumita. Di ba? Wala na yung feelings talaga sa kanila. Dead man na sila sa pakiramdam. Di ba? Basta, bubuka ka na lang hihilata na lang yung mga yan. Kumbaga manhid na ang puso nila sa mga ganyang galawan. Si Sid kaya ganyan din? Diba? Kung may mga bayarang babae, ito naman si Sid, bayarang lalaki. Pero ito na nga, mapunta naman din tayo kay Shania. Si Shania naman pumatol sa Thunderbolts. Diba? Para masustentuhan ang kanyang buhay. Diba? Nakakalukring. Alam niyo, ito it makes me think, no, dito sa istorya ng dalawang to, ito mga taong to, mga tamad. Ayaw magbanat ng buto, diba? Umaasa sa ibang tao para magkaroon ng pera. Nakakaloka. Anyway, mga kapamilya, well, sabi nga nila, walang masamang gawain ang nagtatagal forever. At lahat naman sa mga gawain, at tandaan nyo mga kapamilya, may karma yung katapat. Kaya mamaya sa part 2, tignan natin kung ano ba ang mga karma netong dalawang ito ni Sid at saka ni Shania. Pasensya na pero hindi ako naaawa sa'yo, Ate Shania. Ano? Nung nalaman kong ginagamit mo rin pala yung Thunderbolt mong asawa, parang hindi na ako naawa sa yung bigla. Diba? Nagagamit ka rin naman pala. Pero talagang kumukulo ang dugo ko dito kay Sid. Batugan. Nararamdaman ko naman malaki kang lalaki. The mere fact na in love sa'yo si Shania, malamang malaki ka. Charing keme! Diba? Nakikinig-kinita ako si gwapo, macho, ganyan. Dax. Sabi nga, Dax, ibig sabihin ng Dax, malaki. Malaking mama, ganon. Diba? Pero tamad, nakaka-turn off. Walang alam gawin. Kasama niyo pa rin ako po si Baby Girl Asmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR 101.9, my only radio for life. Dear MOR. Hasmin, nagpatuloy ang lihim na relasyon namin ni Shania. Minsan lang kasi kung umuwi sa Pilipinas ang asawa niya, kaya medyo malaya kaming dalawa. At sa tuwing nandito naman si Ronald, madalang lang ang pagkikita namin. At ganun pa rin, nagbibigay pa rin siya ng sustento sa akin. At ang lahat ng binibigay niya ay iniipon ko para kung sakaling may mangyari, ay hindi ako magiging kawawa sa bandang huli. Ang layo naman itong restaurant, babe. Talagang dumayo pa tayo dito sa Tagaytay ah. Siguro next time, sa vegan naman tayo kumain. Alam mo naman 'di ba yung sitwasyon natin? At saka parang hindi ka na nasanay. Nagpapakalayo tayo para lang makapamasyal. Oh, kumain ka pa ng kumain. Mapayat ka na naman eh. Stress ka ba sa school? Medyo. Ang daming requirements eh. Saka malapit na yung files namin kaya kailangan talaga magsunog ng kilay sa pagre-review. Pasensya ka na, love ha. Hindi kita natutulungan sa mga ganyan. Wala naman kasi akong alam sa mga pinag-aaralan mo eh. Buti sana kung about fashion yung course mo. Yun, matutulungan kita. Teka, fashion designing ang tinapos mo? Bakit hindi ka magtayo ng sarili mong shop? Pagkakitaan mo yung pagkahilig mo sa pagdedesign ng mga damit, hindi ka naman problemado sa pera eh, di ba? Parang hindi kasi ako handa eh. At saka feeling ko hindi pa ako magaling. Love, maniwala ka sa akin. Magaling ka. At kapag inumpisahan mo yung business mo, for sure, marami ang magpapagawa sa'yo ng gown. Mas maganda pa rin yung may sarili kang pinagkakakitaan. Hindi ko naman kailangan. Kahit sa'yo na nakapangalan ng mga kayamanan ng Ronald na yun, mas maganda pa rin yung may sarili kang pera, hindi ba?
Sige, pag-iisipan ko yung sinabi mo. Ay, oo nga pala, ito na yung allowance mo. 5,000 yan, allowance mo for this month. Bayad na yung apartment mo, di ba? Oo, nabayaran mo na eh. Love, may problema kasi ako eh. Oh, ano yun? Ano kasi, tumawag sa akin yung pinsan ko eh. Binalita niya sa akin na natamaan daw ng yung ligaw na bala yung tito ko. Ha? Oo. Kamusta na siya? Okay naman na siya. Stable na yung kalagayan niya. Problema lang yung mga hospital bill. Tapos, syempre may gamot si tito. Kasi yun may sakit na sa puso eh. Walang ibang tutulong sa kanila kundi ako lang. Nag-iisang anak lang kasi siya. Syempre, yung wala rin pera yung mga kamag-anak namin. Kaya, yun. Magkano ba yung kailangan nila? Di ko alam eh. Siguro kung magkano lang yung kaya mong ibigay. Pasensya ka na talaga, love ah. Alam mo naman na kakarampot lang din yung kinikita ko. Ikaw pa nga yung nagbibigay sa akin eh. Ano ka ba? Okay lang. Problema mo, problema ko na rin. Kukuha lang ako ng pera. 1, 2, 3, 4, 5... ito. 6,000 yan. Ipadala mo na agad sa kanila. 6,000? Love, sobra to. Kahit 3,000 lang. Kaya na yun. May mga gamot pa yung tito mo, di ba? Marami yun. At mahal, kaya mas maganda na kung sobra yung ibibigay ko. Salamat talaga dito, love ah. Salamat talaga. Wala yun. Basta para sa'yo, ibibigay ko lahat ng meron ako. Hi, babe! Clarissa, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Nakita ka ba ng may-ari? Kumalma ka lang, babe. Ano ka ba? Walang nakakita sa akin. At nakalimutan mo yatang may duplicate akong susi sa apartment mo, di ba? Oo nga pala. Teka, bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka? Buti na lang hindi sumama sa akin si Shania dito. Ikaw ha, nagtatampo na ako sa'yo. Bakit parang mas binibigyan mo siya ng oras kaysa sa akin? Ako naman talaga yung mahal mo. Intindihin mo na lang ang sitwasyon ko, babe. Kailangan ko si Shania pero hindi ibig sabihin nun, mahal ko siya. Kasi ikaw pa rin ang mahal ko. Kung talagang mahal mo ako, pakasalan mo na ako, di kaya magsama na tayong dalawa. Alam mong hindi naman pwede yun, di ba? Hindi pa sapat yung ipon ko, kaya hindi pa pwede. Yung ipon na galing sa perang binibigay sa'yo ng Shania na yan. Hayaan mo na yun. Nag-iipon pa ako eh. Saka kapag naging okay na ang lahat, kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at maayos na, saka ako na siya iiwan at magpapakasal tayong dalawa. Pangako ko yan sa'yo. Oo nga pala, ito na yung hinihingi mong pera. 3,000. 6 yan, pero diniposito ko yung 3 sa account ko. Pangdagdag na rin. Thank you, babe. The best ka talaga. Sandali, anin mo ba yung 3,000? Kakabigay ko lang sa'yo last week ah. Secret. Basta magugustuhan mo yung pupuntahan ng perang to. Ikaw talaga. Nasaan yung kiss ko? I love you. Love you too. Hasmin, bago pa naging kami ni Shania ay girlfriend ko na talaga si Clarissa. Kaya hindi ko rin sinubukan na mahalin si Shania ay dahil may mahal na akong iba. Siya rin ang dahilan kung bakit nagawa kong manggamit ng ibang tao. Gusto ko ay mabigyan si Clarissa ng magandang kasal at kinabukasan para sa pamilyang bubuuin naming dalawa. Ano nang gagawin mo ngayon? Di ko alam, pre. Hindi ko kasi in-expect na darating ako sa puntong ganito eh. Akala ko okay lang ang lahat eh. Akala ko hindi ako maapektuhan. So, ang sinasabi mo ngayon, at sa wakas, nakonsensya ka na rin. Oo. Nakokonsensya sa ginagawa kong panggagamit kay Shania. Pare, ang bait kasi nun eh. Wala akong masabi sa pagmamahal na binibigay niya sa akin. At ako naman tong si manloloko. Hindi nakakaramdam ng konsensya nung una pa lang. Di wag mo sabihin sa akin ngayon na nai-inlove ka na rin sa kanya. Di ko alam, tol. Teka ha. Paano si Clarissa? Di ba nga halos yung ipon mo mapupunta sa pagpapakasal at pagsisimulan yung dalawa?
Kaya ginagamit mo si Shania, di ba? Para sa kinabukasan nyo. Tapos sasabihin mo ngayon na parang nauhulog ka na dun sa isa. Hindi ko nga alam. Saka, sino ba naman ang hindi mahuhulog kay Shania? Sobrang bait, mapagmahal, malambing. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagustuhan nun eh. Kung bakit nagagawa niyang lokohin ng asawa niya para lang sa akin. Alam mo, sa totoo lang ha, sumisirko ang utak ko sa yung tatlo eh. Tingnan mo to ha. Si Shania, niloloko ang asawa niya ng dahil sa'yo kasi mahal ka niya. Sinusustentuhan ka niya. Tapos ikaw naman, niloloko mo si Shania para sa pera at yung binibigay niya sa'yo, binibigay mo kay Clarissa. Huwag mo sabihin pati si Clarissa nagloloko na rin. Uy, hindi ah. Mahal ako nun. Sa 2 taong relasyon naming dalawa, hindi pa yung nagloko kaya naniniwala akong mahal niya ako. Napilitan lang naman siyang pumayag sa gusto ko dahil nangako ako sa kanya na ayusin ko yung buhay namin eh. Na magpapakasal kami. Para isang malaking kalokohan yan. Yung nangyayari sa inyong tatlo, kalokohan yan pre. Kung dati hanga ako sa'yo pero ngayon, naawa na ako. Ang laki ng gulong pinasukan mo eh. Paano kapag nalaman niya ni Shania? Sa tingin mo ba makakaya niyang tanggapin ang lahat? Para imagine 2 klaseng panlulokong ginagawa mo. Panluloko sa pera at sa babae. Kaya nga ako nakukonsensya ng ganito, diba? Pero wala tol eh. Kailangan ko ng pera eh. Kailangan ko mag-ipon. Pues, mag-ipon ka na rin ng mga dahilan kapag nalaman niya ni Shania dahil panigurado magkakagulo kayo. Po, ano bang dapat kong gawin? Hindi ano pa? Yung tama. Umamin ka sa kanya at makipaghiwalay ka agad. Dahil kung talagang mapapamahal ka na dun sa tao, hindi mo gugustuhin lokohin pa siya. Kaya hanggat hindi pa lumalala, pre, umamin ka na. Clarissa? Ay, oo nga pala, may susi pala ako ng apartment niya. Saan na nga ulit yun? Yun, makita ko din. Clarissa? Nasaan ba yun? Baka nasa kwarto. Oh, nandito nga sa kwarto. Clarissa? Oy, gising. Ano ba yun? Sid? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko dito? Bakit? Maol na ba ako pumunta? Hindi naman. Kaya lang kasi, Clarissa, may sirang gripo dun sa... Sino tong lalaking to? Sid, magpapaliwanag ako. Boyfriend mo ba to, ha? Sumagot ka. Oo. Pare, hindi ko alam na... Hindi ko kailangan marinig ang paliwanag mo. Lumayas ka dito! Layas! Tama na yan! Ano? Hindi ka aalis, ha? Gusto mo ba na isa, tol, ha? Sige na, Lance. Umalis ka Ano? na. Sid, patawarin mo ako. Hindi ko lang talaga alam kung paano ko magpapaliwanag sa iyo eh. Hindi na kasi ako masaya sa relasyon natin. Hindi na kita mahal. Ginamit mo lang ba ako para sa pera? Kaya ba hindi mo magawa makipaghiwalay sa akin dahil naibibigay ko sa iyo mga gusto mo? Ha? I'm sorry. Manloloko ka eh! Alam mo, halos ibinigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Nagawa ko pang manloko ng ibang tao para sa'yo tapos lulukuhin mo lang din pala ako, ha? Sana nagsabi ka na lang sa akin, Clarissa! Natatakot kasi ako magalit ka sa akin. Pero hindi ka natakot na baka masaktan ako, ganun ba yun? Manloloko ka rin pala, Clarissa eh. Manggagamit ka rin. Hasmi, nasaktan man ako sa ginawa sa akin ni Clarissa. Pero sinabi ko na lang kung anong karapatan ko mang magalit. Anong karapatan kong masaktan kung yun din naman ang gawain ko. At ang mga oras na yun may isang bagay akong na-realize. Kung nasaktan ako ng ganito, paano na lang kaya si Shania kapag nalaman niya ang lahat? Nakonsensya ako dahil alam ko kung gaano siya masasaktan. At that moment, naramdaman kong may puwang pa pala si Shania sa puso ko. Sid, kinakabahan na ako sa sasabihin mo sa akin ngayon. Kanina tinatawagan mo ko dahil gusto mo makipag-usap sa akin ng seryoso. Ano ba yun? Sorry, Shania. Sorry saan? Sa lahat.
may malaki akong kasalanan sa'yo na alam kong walang kapatawaran yun. Tungkol ba to sa pera? Sa tinatago mong girlfriend sa akin? Sid, alam ko lahat. Alam kong ginagamit mo ako dahil sa pera ko at mas lalong alam ko na may girlfriend ka na. Paano mo nalaman yun? One time kasi narinig ko yung usapan yung dalawa ng kaibigan mong si Samuel. Nasa apartment kayo nun. Nag-surprise visit ako. Masakit pero tiniis ko yun kasi mahal kita. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Para saan pa, di ba? Para magdesisyon akong iwan ka? Ayoko ng ganun, Sid. Ayokong mawala ka sa buhay ko. Kaya mas pinili kong magpakatanga kaysa sa iwanan mo ko. At kahit nalaman kong may girlfriend ka at may bala ka ring iwan ako, binaliwala ko yun. Mas pinatunayan ko sa'yo na mas bagay tayong dalawa, na ako dapat yung piliin mo. Patawarin mo ako. Hindi na kaya pa ng konsensya kong lokohin ka eh. Gusto ko nang itigil to. Hindi ako papayag, Sid. Mahal na mahal kita. Hindi naman ako nagrereklamo, di ba? Wala kang narinig sa akin ni isang salita. Naawa na ako sa'yo eh. Hindi mo to deserve. Sid. Hindi ako yung lalaki para sa'yo, kaya oras na para mahalin mo naman ang sarili mo. Shania, may asawa ka. Kung ipagpapatuloy natin to, wala rin mangyayari eh. Sa hiwalayan din magtatapos ang lahat. Diba yung sabi ko sa'yo, handa akong iwan yung buhay na meron ako ngayon para sa'yo. Iiwan ko si Ronald. Hindi mo kailangan gawin yan. Inimot ba talaga ako minahal kaya madali para sa'yo na iwan mo ako? Alam mo kaya ko nga ito ginagawa dahil habang tumatagal, nagkakaroon ka na ng lugar sa puso ko. At ayaw na kitang saktan, ayaw na kitang lokohin o paasahin. Nagsimula tayo sa mali. Kaya dapat lang natapusin na natin to ng tama. Rin naman. Huwag mo kong iiwan, please. Shania, kailangan eh. Huwag na natin pilit ang hindi pwede kasi mas lalo lang tayong mahihirapan. Masasaktan. Okay, tama na yung nagkamali tayo. Huwag na natin dagdagan pa yun. Paano na ako, Sid? Kaya mo yan. Makakalimutan mo rin ako. Malay natin balang araw. Kapag naging maayos na ang lahat, tayo pa rin palang magkakatuluyan. Pero sa ngayon, malabong mangyari yun, Shania. Hindi lahat ng gusto natin pwede nating gawin. Ang lahat ng pagkakamali, kailangang itama at ito ang paraan ko para gawin yon. I'm sorry. Hasmin, pinili kong itama at tapusin ang mali. Kahit pa anong sabihin niya sa akin na iiwanan niya lahat ng meron siya. Para sa akin na hindi ako pumayag. Ayokong mag-suffer si Shania sa kalokohang pinasok ko. At mas lalong ayoko namang maging mas komplikado pa ang lahat. Kaya naman minabuti ko na lang na lumayo sa kanya. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin na nagawa kong panloloko. Ganun pala yun. Ang sakit gumanti ng karma. Yung ganti na hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Kung hanggang kailan ka magiging miserable. Pero alam kong darating din ang panahon na magiging maayos din naman ang lahat. At kapag nangyari yun, pinapangako ko sa sarili kong gagawin ko na kung ano ang tama. Hasmin, sana ay nakapagbigay leksyon ang kwento ko sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Sana ay huwag nilang gayahin ang isang katulad ko. Hanggang dito na lang ang liham kong ito. Thank you and more blessings pa sa inyo. Lubos na nagmamahal, Sid. Dear MOR, Ipon. Talaga naman painit. Bagamat makulimlim ngayon ha at nararamdaman ko uulan, talaga naman napakainit ng ating istorya for today. Sid, binulabog mo naman ang mga matitino naming ulirat na mga nakikinig ngayon. Anyway mga kapamilya, alam nyo,
This is a sad story. Napakalungkot ng istoryang ito bagamat pinapakita nito kung gaano makapangyarihan ang pag-ibig at kung gaano, 'di ba? Nakakabaliw ang pag-ibig. Sabi nga nila, 'di ba, may kantang too much love will kill you. Well, in this case, too much love will make you crazy. Correct. Alam nyo, totoo yan mga kapamilya. Sa sobrang in love mo, 'di ba? Hulog na hulog ka sa isang tao, gagawin mo talaga lahat ng bagay. Even yung mga bagay na hindi mo ine-expect na kaya mo palang gawin. Magpakatanga, magpakagaga, magpakabaliw, magpakakriminal. Diba? Talagang gagawin at gagawin mo yan talaga. And that's the sad truth about loving or about being in love. Na minsan, alam nyo mga kapamilya, sinasabi nga, diba, kapag totoong mahal mong isang tao, if it's real and true love, dapat diba ini-inspire ka niya, ini-encourage ka niya, dapat binabago ka niya into a better person. Pero dito sa storya natin, makikita natin yung ibang side ng pagmamahal. Ito nga yung tinatawag nating dark side, diba, ng pag-ibig. Kung saan nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi tama. Diba, yung mga bagay na akala natin tama, na ginagawa natin sa ngalan ng pag-ibig. At eto na nga, di ba? Nakakaloka, talagang naging cycle, talagang umikot ang istorya sa paggagamitan nila sa isa't isa. Si Sid na ginamit si Shania para sa sarili niyang kapakanan, na si Shania ginamit naman ng asawa niyang si Ronald para masustentuhan si Sid na mahal niya. Na si Sid naman, sinusustentuhan din ang kanyang girlfriend na si Clarissa, na in the end, niloko siya. Now, anong lesson ng storyang ito mga kapamilya? Ang lesson ng storyang to? Actually, it's about karma. Dapat hindi nga ipon ang hashtag. Nakakaloka. Oo, nag-ipon ka ng nag-ipon ng karma actually. Diba? Talagang golden rule. Totoo yan mga kapamilya. Minsan nakakasawa ng pakinggan, Pero totoo, sinasabi talaga na do not do unto others what you do not want others to do unto you. Diba? Huwag mong gawin sa kapwa mo kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo. That's the golden rule. Diba? Rule of karma. Kung anong mabuting ginawa mo sa isang tao, babalik yan. Pero kapag may masama kang ginawa sa isang tao, tandaan mo, minsan hindi lang doble pero triple pa ang balik niyan. Kaya in everything you do, mga kapamilya, lalo na nga kapag may feelings na involved, as much as possible, try not to hurt anyone. As much as possible, be fair, lalo na nga pagdating sa pag-ibig. Dahil ang damdamin mga kapamilya, matagal maghilom yan kapag nasaktan mo. Diba, hindi yan makukuha sa isang sorry lamang, hindi yan utang. Diba, na kapag binayaran mo, quits na tayo, wala na akong utang sa'yo. Diba? Kaya naman pinakaiingatan talaga yung damdamin ng mga taong nagmamahal sa'yo. At hindi kayo nang gagamit ng ibang tao. Lalo na nga kapag alam yung mahal kayo ng taong ito. Diba? Dahil alalahanin, ang karma digital. Diba? O ayan kuya, doble-doble patuloy ang natamo mong karma. At hindi ko naman maintindihan dito kay Shania, talagang kahit alam niya. Ganun siya kabaliwag, bulakan sa pag-ibig kay Sid na kahit alam ng niloloko, go pa rin ang go, push pa rin ang push. Nakakaloka. Ate, dinaig mo ang mga mamasang ng Maynila. Ikaw na talaga yan, Day. Dinaig mo ang mga bakla. Etchos. But anyway, well, that's it. We cannot question someone's love kung talagang mahal na mahal mo. Di ba nga yung iba nakakakumit pa nga ng ng crime. Di ba? Crime of passion. Buti na nga lang. Etong si Ate Shania, actually ini-expect ko nga mga kapamilya na kapag nalaman ni Ate Shania itong kalokohan ni Sid, baka mapatay niya. Di ba may mga ganon? Yung sa sobrang pagmamahal, kapag sinaktan ka ng taong mahal mo, talaga nakakapatay ka. Aminin mo, di ba? Ang daming ganyan sa sa mga balita ngayon. Di ba meron nga yung bakla, di ba pinatay dahil nagselos daw yung jowa. O ganon din yung babae dahil sa mister na sobrang seloso. Diba? Nakapatay, pinatay niya yung jowa. Eto nga lang lately, yung si SM Dasmariñas, diba? Yung lalaki nag-amok o nakapatay siya doon sa loob ng mall dahil nga hinahanap niya yung asawa niya doon na may kulasisi, na may kabet. Diba? Buti na lang talaga, Sid, ikaw, talagang mahal na mahal ka neto ni Shania na kahit nalaman niya na ginagamit at niloloko mo lang siya, ayan pa din, mahal ka pa rin niya. Jackpot na jackpot ka, Sid. Kaya hindi ko maintindihan bakit
yun nga, talagang hindi mo na minahal si Shania. Pero it's too late, sabi mo nga, di ba, sa dulo. It's too late na na-realize mo na mahal mo siya. Di ba? Ngayong bukayo ka na ng malala. At hindi na talaga pwedeng i-push kasi may asawa na si Shania. But you know, ang maganda sa storyang to mga kapamilya is that at the end of it, pinili ni Sid na gawin kung ano ang tama. And that is to let go of Shania. Kahit pinipilit pa siya ni Shania na push pa rin natin to sa banga, carry pa yan, di ba? Pero sabi ni Sid, wag na lang, gawin na lang natin kung ano ang tama. Kahit mahal kita, kahit may nararamdaman na ako sa'yo, at kahit ready kang iwan ng asawa mo, mas magiging komplikado lang ang mga bagay-bagay. In all fairness, Sid, dun ko naman napusuan ang ganap mo sa buhay. Napatunayan ko na bagamat wala kang puso, may konsensya ka naman. Di ba? Dapat dapat magkatandem yan, puso at konsensya, para sa ikauunlad ng ekonomiya. Charing. Pero yun nga, like what I've said kanina mga kapamilya, in everything you do, always choose, diba, not to hurt anyone and always choose to do the right thing. At Sid, congratulations! Kahit papano, gumana naman yung utak mo at kinalabit ka ng konsensya mo, pinili mo na lang kung ano yung tama at fair sa lahat. Diba? Marami nang nasaktan, marami nang nabigyan ng award sa eksena nyo, yung mga manloloko award, tuldukan mo na. Diba? At magbagong buhay na kayong lahat. At next time, Sid, magbalat-balat ka na ng boto mo. Diba? Hindi yung kinakailangan mo pa manggamit ng ibang tao para lang masustentuhan ka. Lakas mong makapongkana na pongkana. O, yan ang sinabi ko, ha? Pongkana. Oh, alam nyo na yan. Nalakas mo maka-male version ng pongkana, nakakaloka ka. At eto na nga mga kapamilya, ang hugot line ni baby girl. Ang pera madaling kitain, pero ang tunay na pagmamahal, mahirap matagpuan. Kaya walang tamang katwiran para manggamit ka ng kapwa at paglaruan ng damdamin ng iba para sa sarili mong kapakanan. Thank you so much mga kapamilya for joining me ngayong araw na ito. Tomorrow, I will be back hopefully with DJ Popoy. And of course, dito lang yan sa MOR 101.9, my only radio for life.